Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho ngayon ng Miyerkules, February 7, 2024. Sa ngalan ho ni Drew Nasino, ako po ang inyong lingkod, Jelly Mendez. At sa ngalan ni Judith Estrada Larino, ako po si Mayan Day Palma. Arangkada Balita. Dakpan na natin ang headlines sa Arangkada Balita. Bilang ng nasawi sa baha at sa pagguho ng lupa sa Davao Region, pumalo na sa 21. Arangkada Balita. 44% ng mga Pilipino naniniwalang giginhawa ang buhay sa susunod na 12 buwan ayon sa SWS. Arangkada Balita. Presyo ng bangus kada kilo sa Dagupan City sumadsad sa 20 pesos. Arangkada Balita. Level ng tubig sa Siyam na Dam sa Luzon below normal na. Arangkada Balita. Balita sa iba yung dagat, 6 lang katao na nasawi sa drone attack sa Syria. Arangkada Balita. Balita mula sa mundo ng pampalakasan, boxing team ng Pilipinas hataw na ang training para sa Olympics. Arangkada Balita. Ang balita sa mundo ng showbiz, ang cryptic post ng manager ni Bea Alonzo, si Dominic Roque nga ba ang tinutukoy? Arangkada Balita. At para sa ating viral news, pintor na walang braso kinabiliban ng netizens. Arangkada Balita. At tuloy-tuloy tayo sa paghatid ng balita, pagbibigay ng impormasyon at dahil dyan narito na ang detalye ng mga balita. Arangkada Balita. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga nasawi sa landslide at sa flash flood sa Davao Region. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umakyat na sa 21 katao ang nasawi habang 9 na iba pa ang nawawala bunsod ng malakas na pag-ulan. Sa datos naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa mahigit 1 milyong individual ang naapektuhan ng Northeast Monsoon o ang hanging amihan. Kabilang sa mga apektadong rehiyon ay ang Northern Mindanao, Davao, Sorsogon, Caraga at ang Bangsamoro, ang BARM. At dahil dito ay patuloy na kumikilos ang gobyerno upang mabigyan ng tulong ang mga naapektuhang pamilya o individual sa naturang lalawigan. Arangkada Balita. Kaugnay niyan, umakyat na sa mahigit 1 milyong individual ang naapektuhan ng malakas na pag-ulan at pagbaha sa Mindanao. Batay sa tala ng Department of Social Welfare and Development, katumbas ito ng 300,262 families mula sa mga lalawigan ng Agusan del Sur, Davao de Oro, Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur at Davao Occidental. Aabot naman sa 19,424 families o 71,454 individuals ang nanunuluyan sa 219 evacuation centers, habang nasa 85,936 families o 327,267 individuals ang nanunuluyan sa kani-kanilang kaanak. Umabot naman sa 449 ang nasirang mga bahay, habang nasa 652 ang bahagyang napinsala.
Sa ngayon, pumalo na sa 70 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance ang naipamahagi ng DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno sa mga naapektuhan ng tag-ulan sa Mindanao. Arangkada Balita! Patuloy ang pagtaas ng tubig baha sa Butuan City sa gitna ng malinsangang panahon at walang tigil na pag-ulan sa nakalipas na 3 araw kung saan ay umabot na sa mahigit 10,000 ang bilang ng mga naapektuhan mula sa 13 barangay. Nabatid na ang tubig baha na dumaloy sa Butuan City ay nagmula sa Davao de Oro at Agusan del Sur dahil sa patuloy na nararanasang pag-ulan sa rehiyon. Kasunod ng red warning alert level sa Agusan ay natasan na ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga otoridad at mga residente sa lungsod na puwersahang lumikas sakaling magkaroon ng problema sa kanilang lugar o walang tigil o hindi mahinto ang pagbaha. Hinimok naman ng Office of Civil Defense sa Caraga Region ang mga residente na lumikas na bago pa lumala ang sitwasyon ng pagbaha. Arangkada Balita! Nalibing naman ang buhay ang mga minerong lula ng 3 bus matapos ang landslide sa Maco, Davao de Oro kagabi. Ito ang kinumpirma ni Edward Macapili, Executive Assistant ng Information and Communications Department ng Davao de Oro, kung saan ilang kabahayan din sa nasabing lugar ang naapektuhan. Nabatid na pauwi ang mga minero nang gumuho ang lupa sa Zone 1, Barangay Masara. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at Emergency Operations Center ng Davao de Oro. Sa kasalukuyan, 8 katao ang nasagip ng mga otoridad. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, nagkasana ng forced evacuation ang lokal na pamahalaan ng Davao de Oro sa 5 barangay sa bayan ng Maco matapos ang naganap na landslide sa lugar. Inilipat na ang mga residente mula sa barangay Masara, Mainit, Tagbaros, Elizalde at sa Panibasan sa mga itinalagang evacuation centers sa Upper Elizalde, Andili High School, Panibasan Church, Nuevo Iloco High School, at sa Elizalde Immaculate Concepcion Squash Parish. Nabatid na nagtalaga rin ang lokal na pamahalaan ng pansamantalang Incident Command Post para sa barangay Elizalde. Arangkada Balita! Samantala, nangangamba ang mga biktima ng baha sa Davao Region dahil sa tumataas na kaso ng leptospirosis. Ayon sa Department of Health Region 11, tumaas ang kaso ng leptospirosis sa rehiyon nitong Enero 2024 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Mula January 1 hanggang January 27, naitala ng DOH-11 ang 34 na kaso ng leptospirosis kung saan 2 ang nasawi. Mas mataas ito ng 48% kumpara sa 23 kaso na naitala noong 2023. Nabatid na may pinakamaraming kaso ang Davao de Oro, sumunod ang Davao del Norte na parehong sinalanta ng pagbaha at landslides. Sinabi ng DOH Region 11 na ang leptospirosis ay sanhi ng bakterya na tinatawag na Leptospira na nakikita mula sa likido ng isang infected na hayop. Arangkada Balita! Samantala, 44% ng mga Pilipino ang umaasang bubuti ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan, habang 5% naman ang naniniwalang magiging worse o lalala ang kanilang pamumuhay. Ito ay ayon sa pinakabagong Social Weather Survey kung saan ay isinagawa ang nasabing survey noong December 8 hanggang 11 na may kabuuang 1,200 ang sumagot sa survey mula yan sa buong bansa. At samantala ay mas mababa naman ang net personal kung saan ay kukumpara ito noong September 2023 na may 48% ng mga Pilipino ang naitalang sumagot. Arangkada Balita!
Lalo pang bumagal sa 2.8% ang inflation sa bansa nitong Enero. Ito ang pinakamababang inflation na naitala sa bansa mula noong October 2020. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mababa ito sa 3.9% inflation noong Disyembre at 8.7% sa kaparehong buwan noong 2023. Pasok din ito sa pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa 2.8% hanggang 3.6%. Paliwanag ni PSA National Statistician at Undersecretary Dennis Mapa, nakabilang sa pagbagal ng galaw ng presyo ay ang gulay, gaya ng sibuyas, isda at karne. Nakaambag din ang pagbagal sa inflation, sa renta ng bahay, kuryente at tubig. Arangkada Balita! At kaugnay pa rin ang balitang yan, welcome ho sa Department of Budget and Management. Ang ulat na bumagal sa 2.8% ang inflation rate noong buwan ng Enero. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, ang magandang balitang ito ay nangangahulugan ng mas malaking oportunidad para lumago ang mga negosyo. Matututukan naman ang pamahalaan ang mga sektor na kailangan pang i-develop at paunlarin. Naniniwala ang kalihim na ang lalo pang pagbagal ng inflation ay patunay na nararamdaman na ang epekto ng ipinatutupad ng mga patakarang pang-ekonomiya sa kabilayan ng mga pandaigdigang hamon at ang climate change. Nangangahulugan rin anya ito na nasa tamang direksyon ang Agenda for Prosperity. Iginit pa ng kalihim na magandang panimula para sa 2024 ang mababang inflation rate. Arangkada Balita! Kaugnay pa rin yan, patuloy na binabantayan ng National Economic and Development Authority ang presyo ng bigas sa merkado at iba pang mga bilihin. Ito'y matapos sumirit sa 22.6% ang rice inflation noong buwan ng Enero. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, patuloy na tututukan ng Interagency Committee on Inflation and Market Outlook ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. Sa ganitong paraan, aniya ay mabibigyan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang gabinete ng napapanahon at angkop na policy recommendation upang matiyak ang matatag at abot kayang presyo ng mga bilihin. Posible ring magpatupad ang NEDA ng stopgap measures kung kinakailangan para mabawasan ang magiging epekto ng El Nino tulad ng pagpapahintulot sa karagdagang importasyon. Una nang nagpalabas ang Malacanang ng Executive Order No. 50 para sa extension ng mababang taripa sa mais, bigas at pork hanggang December 2024. Nakipagkasundo rin ng Pilipinas sa Vietnam para sa pag-supply ng hanggang 2 milyong tonelada ng bigas kada taon sa loob ng 5 taon. Arangkada Balita! Pagpapatuloy ho ng mga balita, nakatuon na ng pansin ang Department of Finance sa pagpapababa ng inflation. Ito ay sa gitna ng pagsirit ng presyo ng bigas sa bansa sa kabila ng pagbaba ng inflation noong nakaraang buwan sa 2.8%. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, paigtingin nila ang pagpapatupad ng Reduced Emerging Inflation Now Plan upang makontrol ang presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Dagdag pa ni Secretary Recto na makakatulong ang pagtugon sa inflation sa pagpapaganda ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Arangkada Balita! Tiniyak naman ng National Economic and Development Authority sa publiko na patuloy na tututukan ng pamahalaan ang presyuhan ng mga pangunahing bilihin, partikular ng bigas. Itong binigyang diin ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, kasunod ng naitalang pagbagal ng inflation rate ng bansa sa 2.8% nitong Enero. Sinabi ng kalihim na hindi dapat makampante ang lahat, lalo't nariyan pa rin ang banta ng El Nino phenomenon, kaya kailangan na mabantayang maigi ang presyuhan ng pagkain at iba pang bilihin. Matatandaang nagpulong ang Interagency Committee on Inflation and Market Outlook kung saan tinalakay ang mga hakbang upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng bilihin sa kabila ng banta ng matinding tagtuyot. Arangkada Balita! At siyempre partner, isa na rin dyan sa ginagawang hakbang ng gobyerno, yung pagpapanatili ng abot kayang presyo sa mga kadiwa store.
Ayan ang malaking bagay para sa mga Pilipino, sa particular sa mga mahilig mamili, yung mga magulang natin, yung mga nanay dyan, na maaga pa lang namamalengke na, mainam din at malaking tulong sa kabawasan ng kanilang pagbabudget. Yung mababang halaga sa Kadiwa Store. At syempre, mas okay na rin ngayon, partner, yung pagbaba ng presyo ng mga gulay. Kaya lang ang problema dyan, yung mga magsasaka. Kasi mga magsasaka, kawawa din dahil nabubulok yung kanilang paninda. Wala silang magawa, kundi ibaba yung ibagsak ang presyo ng kada sako ng kanilang produkto. Dahil wala silang magagawa. Kung hindi nila ibebenta ng mas murang halaga, wala silang kikitain. Pero ang problema dyan, hindi nila mababawi yung kanilang puhunan. Samantala, sa oras na alas 5:20, dako natin ang ulat sa ating IZ Patrol. Mga manggagawa sa service sector may dagdag na benepisyo sa ilalim ng service charge law. Detaling hatid ni Patrol 30 na Gilbert Perdez. Mas marami ng mga manggagawa sa service sector at mas malaki ng benepisyo ang matatanggap ng mga ito sa ilalim ng inamyandang service charge law. Sa bagong Pilipinas ngayon, public briefing sinabi ni Labor Undersecretary Benjo Benavides na sa ilalim ng IRR, yung Implementing Rules and Regulations ng Service Charge Law, tinanggal na nga yung breakdown ng hatian para sa kabuang nakolektang service charge ng establishmento. Ibig sabihin daw nito ay mapupunta na ang 100% ng collection ng service charge sa lahat ng mga kawani ng kumpanya at wala ng parte rito ang may-ari o maging ang manager. Dati raw kasi ay 15% ang mapupunta sa may-ari o manager habang 85% naman ng service charge collection ay paghahatian ng mga kawani. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, ilang kongresista nangangambang mapolitika ang Chacha kung matatagalan pa ang pagtalakay dito. Ang detalye ng balitang yan mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Nagpahayag ng kanilang pangamba ang ilang mga lider sa Kamara sa posibilidad na mapolitika ang Economic Charter Change o Chacha kung paabutin pa ang pagdinig nito sa Oktubre. Paliwanag ni House Majority Leader Manuel Jose Manix Danipe dahil simula Oktubre magiging abala na para sa midterm election na isasagawa sa 2025. Kaya kung pahabain pa niya ang pagtalakay sa planong ambyenda sa Ligang Batas, posibleng mahaluan na ito ng politika. Mungkahin ng kongresista, hindi rin dapat anyang isabay sa halalan kung magasagawa man ng plebisito o referendum. Dagdag pa rito kung lalagpas pa ang pagtalakay sa pag-amyenda sa economic provision ng konstitusyon sa kalahating taon ng administrasyon, baka magaya ng ito sa mga dati pang pagsulong ng Chacha sa bansa. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may tolong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Patrol 11, Tina Nolasco. Samantala, ang tangkang panghahak sa ilang government websites patuloy na tinutugunan ng pamahalaan. Ibabalita ni Patrol 30 ang Gilbert Perdez. Makakaasa mga Pilipino na gagawin ng pamahalaan ng lahat upang tugunan ang napaulat na tangkang panghahak sa websites ng ilang tanggapan ng gobyerno. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. na puspusan na raw ang ginagawang pakipag-ugnayan ng DICT sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan upang pabatid sa mga ito ang kahinaan ng kanilang sistema. Ayon naman kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., sa hanay ng PNP bilang bahagi ng nasabing hakbang, meron na rin daw silang proyekto na tinatawag na Cyber Security Center bilang tugon sa mga insidente ng hacking. Patuloy din nilang pinalalakas ang kanilang hanay at sa katunayan hindi naman daw sobrang nalalayo ang gamit o teknolohiya ng Pilipinas sa ibang mga bansa at maganda rin ang balikatan ng Pilipinas sa ibang estado patungkol dito. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! At Manila LGU at Manila Police District may nakalatag ng security measures sa selebrasyon ng Chinese New Year.
Ang detalye ng balitang yan mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Bilang bahagi ng seguridad sa selebrasyon ng bagong taon ng mga Chinese ngayong Pebrero 10, 1,500 mga kagawad ng pulis sa Binondo, Maynila o ang tinaguriang Chinatown ang ipakakalat. Nagsagawa na rin ng offline paalala ang pulisya sa mga magtutungo sa Binondo kung saan inaasahang magaganap ang grand celebration ng Chinese New Year. Naglagay na rin ang mga tarpaulin sa mga prominenteng lugar kung saan mababasa ang paalala sa publiko na maging mapagbantay sa lahat na oras bilang preventive measures laban sa kriminalidad at iba pang uri ng illegal na aktibidad. Samantala, ipinalabas na ng pamahalaan lungsod ng Maynila at Manila Police District ang kalye, yung ilang kalye na isasara sa Binondo Cognay sa isasagawang fireworks display bilang pagsalubong sa Year of the Wood Dragon. Alas 7 pa lamang ng gabi, Pebrero 9, ay isasara na ang southbound lane ng Jones Bridge habang ang southbound lane ng tulay ay isasara alas 10 ng gabi. Sarado rin ang kahabaan ng Quintin Paredes mula Padre Burgos Avenue hanggang Dasmariñas Street, Jones Bridge, Plaza Cervantes at ang kahabaan ng Binondo Intramuros Bridge. Isasapilal na ng MPD at Manila LGU ang alternatibong ruta sa Binondo dahil na rin sa Daraos na Pluto Parade. Ito is Bataan number 5. Ay pang parisemplemente ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Maraming salamat, Patrol 5, Aya Yupancos. Arangkada Balita. Sa oras sa alas 5:31, nagbabalik ang Arangkada Balita sa ngalan pa rin ni Miss Judith Estrada Larino. Ako po ang inyong likod, Jelly Mendez. At sa ngalan ni Drew Nasino, ako po si Mayan Day Palma. Arangkada Balita. Nakuha natin ang ulat sa ating IZ Patrol. Ang prangkisa ng Paleco pinarerepaso sa Kamara dahil yan sa umano'y pangit na serbisyo. Detalye nga hatid ni Patrol 11 Tina Nolasco. Umapela si House Deputy Majority Leader at AXIS Party List Representative Erwin Tulfo sa House Committee on Franchise na silipin ang prangkisa ng Palawan Electric Cooperative o Paleco dahil sa hindi maayos sa performance nito mula 1974. Sa naganap na pagdinig ng Kamara ukol sa serbisyo ng Paleco, question ni Tulfo ang patuloy na pagkawala ng supply ng kuryente sa Palawan na tumatagal mula 4 hanggang 5 oras araw-araw. Gini Tulfo, dapat nang maalis ang kumpanya ngayong mula noong 1974. Paulit-ulitan niya na nawawala ng kuryente ang mga taga-Palawan, kung saan sa pagdinig nabanggit na pinataas ng kumpanya pa ang rate nito sa kuryente noong nakaraang taon. Mula 13.67 pesos, ang mga consumer sa lalawigan ay magbabayad na ng 14.71 pesos kada kilowatt hour. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Samantala, PAGCOR pinalakas pa ang pamamahagi ng tulong para sa mga biktima ng karahasan at kalamidad sa bansa. Detalye ng balitang yan ihahatid ni Patrol 5, Aya Yupanco. Lalong pinalakas pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang pamamahagi ng tulong para sa mga biktima ng karahasan at kalamidad bilang bahagi ng mandato nito na tulungan yung mga nangangailangan. Nagsagawa ang PAGCOR ng serye ng Relief and Aid Mission para sa daang individual at pamilya sa buong bansa noong Pebrero 1,
taong kasalukuyan, namahagi ang state gaming firm ng mahigit sa 400 food at non-food relief packs sa lahat ng sa daang biktima ng sunog sa Pandacan, Maynila. Katuwang ang Manila City Government of Social Welfare at mga opisyal ng barangay. Isang araw bago ito, pinasaya ng PAGCOR yung mga babaeng survivor ng World War II sa Candaba, Pampanga, kung saan nabigay ito ng 18 wheelchair at gift basket sa mga recipient na miyembro ng isang organisasyong pinangalan ng Malaya Lola. Noong Enero 29 naman, taong kasalukuyan, namigay din ng PAGCOR ng tulong pinansyal sa mga biktima ng pambobomba sa gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi City noong Disyembre 23, habang yung mga biktima ay nakikinig ng misa doon. Ito si Batang number 5. Ay, iyo pa ako para sa impelo may todo ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Tama at Patrol 5 ay ayupang ko. Samantala, dako natin ang ula sa ating Metro Patrol. Alamin natin ang sitwasyon sa Kamanava area. Ihati dyan ni Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning. Nagsagawa ng kick-off program ang pamahalang lungsod ng Navotas sa pangunguna ng Civil Registrar's Office para sa paggunita ng 34th Civil Registration Month. Kaugnay nito, nabigyan ng libreng kopya ng birth certificate mula sa Philippine Statistics Authority ang ilang miyembro ng 4P sa lungsod na kabilang sa mga benepisyaryo ng PhilSys Birth Registration Assistance Project. Ayon kay Mayor John Ray Chanco, sa kabuuan ay mayroon ng 794 na nabotenyo ang benepisyaryo ng programa. Naglatag din ng Civil City Registrar's Office ng ilang mga aktibidad tulad ng kasalang bayan na gaganapin sa February 12 at mobile late birth registration sa February 22 sa Barangay Tanza 2. Ang kasalang bayan ay taunang sinasagawa sa Navotas upang gawing legal ang pagkasama ng magsing-irog na karamihan nagsasama na ng mahabang taon, kaya ninais ng alkalde na gawing legal ang pagkasama ng mag-live-in partners sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Ito si Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, balik muna tayo sa iba pang detalye ng balita. Naniniwala si House Ways and Means Committee Chair Representative Joey Sarte Salceda na bababa ang presyo ng mga bilihin ngayong taon. Kasunod ito ng lalong pagbagal ng inflation o paggalaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong buwan ng Enero. Nakapagtala ang Philippine Statistics Authority ng 2.8% na inflation na mas mababa sa 3.9% noong Disyembre at 8.7% noong January 2023. Kumpiyansa ang economist Solo na magandang panimula ito ngayong taon at may positibong epekto sa paglago ng ekonomiya at sahod. Gayunman, nananatili pa rin anya ang ilang hamon. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:37, dako naman natin ang ulat sa lalawigan. Ang pagsuot ng high visibility vest ng mga motorista sa National Highway sa Ilocos Norte epektibo na. Detalye hatid ni Ronald Idol Domingo. Idol, na ibang nabigat. Naimbagabigat, masayang ibinalita ng mga punong barangay ng bayan ng Paway, Nueva Era at Dingaras, Ilocos Norte na nanatiling ligtas ang kanilang mga munisipalidad. Ito ang hinayag ngayon ni na Police Captain Sigma na Benigno, Chief of Police ng PNP Paway, Police Captain BJ Calivoso ng PNP Nueva Era, Ilocos Norte at Police Captain Norman Pentang, Chief of Police naman ng bayan ng Dingaras, Ilocos Norte. Dagdag pa nila, iilan lamang ang mga nilang nakuhuli na lumalabag sa Provincial Ordinance number 2023-046 o ang mandatory wearing of high visibility vest habang tumatawid sa National Road o sa National Highway. Ayon kay Captain Benigno, karamihan sa mga nakuhuli ay ang mga motoristang walang lisensya
Patuloy na magsasagawa ng checkpoints, patrolling at monitoring ang Philippine National Police sa mga sabing bayan, lalo na sa gabi. Ito ang Ronda Patrol. Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Balik ulit tayo sa iba pang detalye ng balita. Mula sa 180 pesos bumaba sa 160 pesos kada kilo ng bangus sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Ito'y sa kabila ng sobrang supply sa pamilihan. Sinabi ng Pangasinan Provincial Agriculture Office na ang pagtaas ng supply ng isda at kondisyon ng panahon ay nakaaapekto sa produksyon kung saan nagbabago ang presyo ng isda. Inaasahan pa rin aniya ang posibleng pagtaas ng supply kasabay ng pagtaas ng presyo ng ilang mga pangunahing isda habang papalapit ang panahon ng Kwaresma. Arangkada Balita! Samantala, balikan natin ang ulat sa ating Ronda Probinsya. Mahigit 500 magsasaka mula sa Rizal at Laguna na pagkalooban na ng libreng organic fertilizer mula sa I-Unlad Foundation na pinangunahan ni Congressman Ruth Hernandez. Detalye hatid yan ni Arman Cambe dyan sa Calabarzon. Arman, magandang umaga. Mahigit na 500 magsasaka ang pinagkalooban kahapon ng libreng organic fertilizer mula sa Unlad Foundation bilang tugon sa pangailangan ng mga magsasaka sa paggamit ng makabagong paraan na hindi gagamit ng hazardous chemical sa mga palayan. Pinangunahan ni Congresswoman Ruth Hernandez sa nasabing okasyon, katuwang ang chairman ng nasabing foundation na dinalawan din ni na Vice Mayor Aurelio ng Rizal Laguna at miyembro ng Sangguniang Bayan. Ayon kay Hernandez, patuloy ang gagawing pagtulong ng Unlad Foundation sa mga magsasaka sa buong lalawigan ng Laguna at maging sa iba pang lalawigan sa buong Pilipinas. Ang nasabi rin foundation na nagsaliksik na paramihin ang ani ng palay na mga magsasaka gamit ang nasabing organic fertilizer. Base sa resulta na ginawang paggamit ng naturang fertilizer, dumoble umano ang ani ng mga magsasaka mula sa Central Luzon nang gumamit na nasabing organic fertilizer. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat para sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat Arman Cambe mula sa Calabarzon. Samantala sa iba pang detalye ng balita, muling tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas, gulay at iba pang pangunahing bilihin. Partikular na binanggit ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara na sapat ang supply ng sibuyas. Ayon kay Assistant Secretary Velicaria Guevara, siniguro ito ng mga producer at magsasaka ng mga naturang produkto sa mga susunod na linggo at buwan. Gayunman, aminado ang opisyal na batay sa kanilang monitoring, bumababa ang supply ng gulay sa ilang trading post, bagamat kanyang binigyang diin na nasa average pa ito. Arangkada Balita! At sa oras na alas 5:42, narito pa ang detalye ng mga balita. Ini-update ho ng Department of Agriculture ang kanilang electronic database para sa mga magsasaka at mangingisda para sa mas mabuting pagpaplano at implementasyon ng mga proyekto. Sa isang pahayag, sinabi ni DA o ng DA na ang pag-update ng registry system for basic sectors ni agriculture ay umaakyat o umaakma sa mas malawak na plano nito upang gawing digital ang mga operasyon. Ito'y upang mabawasan ang mga gasto sa food value chain, palawakin ang access sa merkado, gawing mas kumikitang venture ang agrikultura at bigyan ang mga mamimili ng matatag na supply ng makatwirang presyo ng pagkain. Magde-deploy naman ang ahensya ng mahigit 16,000 kawani sa buong bansa upang mabilis na masubaybayan ang naantalang pagkolekta, pag-update at pagpapatunay ng personal at data ng bukid ng mga stakeholder. Base sa huling pagtataya ng DA, mayroong 10 milyong magsasaka at mangingisda na itinuturing na pinakamahirap sa bansa. Arangkada Balita!
Tumaas naman ang kinita ng mga magsasaka sa Mamasapano, Maguindanao. Ayon kay Bangsamoro Transition Authority Parliament Interim Member Suharto Teng Ambolodto, kumikita na ang mga magsasaka ng 183,000 pesos sa isang ektaryang lupain kumpara sa dating 65,000 pesos. Dagdag pa ni BTA Parliament Interim Member Ambolodto, ibinebenta na ng mga magsasaka ang kanilang palay sa 22 pesos kada kilo mula sa dating 13 pesos kada kilo. Kaugnay nito, umaasa rin ng opisyal na mapapanatili nila ito upang makatulong sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa produksyon ng bigas. Arangkada Balita! Sa oras na 5:49, nagbabalik ang Arangkada Balita. At sa ngalan pa rin ni Drew Nasino, ako po si Mayan Day Palma. At sa ngalan ni Miss Judith Estrada Larino, ako po ang inyong likod, Jelly Mendez. Arangkada Ay, Balita! batiin lamang natin ang ama ng aming himpilan, si Boss Edgard A. Cabangon, dahil nakikinig ko si Boss Edgard. Good morning, Boss Edgard. Good morning po. At syempre, ito, batiin din natin si Mr. Nelson Malinaw, Erna Socias at si Susan Geronimo. Mama Virgie Jarvis, maraming salamat po sa pakikinig. At sa iba pa nating detalye ng mga balita, partner. Below normal na ang level ng tubig ng siyam na reservoir sa Luzon. Ito'y sa gitna ng tumitinding epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Batay sa datos ng Pag-asa, hanggang alas 6 ng umaga kahapon, nasa 210.8 meters ang level ng tubig sa Angat Reservoir na nagsusupply sa halos buong National Capital Region kumpara sa normal high water level nito na 212 meters. Nabawasan din ang antas ng tubig sa Lamesa Dam matapos umabot ito sa 78.5 meters kumpara sa 80.15 meters na normal high water level nito. Arangkada Balita! Samantala, palalakasin ng Department of Agriculture ang produksyon ng hybrid rice sa bansa upang mabawasan ang epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at spokesperson Arnel de Mesa, bahagi ito ng programang Masagana Rice Industry Development Program at hindi anya sasapat ang tubig sa rain-fed areas, lalo sa pagbigwas ng tagtuyot ngayong buwan, kaya't mainam din na pag-usayin ang hybrid rice dahil maganda ang pagtubo nito kahit sa panahon ng tagtuyot. Kasunod nito ay hinikayat din ng departamento ang mga magsasaka na magtanim ng mga pananim na hindi nangangailangan ng sobrang tubig. Tama ho ito. At obserbahan din ang alternate wetting and drying upang mabawasan din ang pagkonsumo ng tubig. Arangkada Balita! Samantala, kasalukuyang sumasailalim sa performance review ang mga presidential appointee upang matiyak na nananatiling kwalipikado ang mga ito sa kanilang posisyon. Kinumpirma ng Malacanang ang pagpapalabas ng memorandum ng Presidential Management Staff na nag-oobliga sa lahat ng incumbent presidential appointees na itinilaga bago ang February 1, 2023 na magsumite ng updated documentary requirements. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, ang nasabing direktiba ay para sa lahat ng presidential appointees, maging ang mga itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nabatid na may mga nalalabi pang opisyal sa gobyerno na appointee ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Arangkada Balita! Samantala, mariing itinanggi ng Malacanang na may nilulutong sibakan o sibakan sa mga opisyal ng pamahalaan na pawang mga itinalaga noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, na walang basihan ang ganitong mga pahayag at pawang espekulasyon lamang. Iginit pa ng opisyal na ang memo ay para sa lahat ng presidential appointee ng dating Administrasyong Duterte at ng Administrasyong Marcos. Sa katunayan niya ay maging siya ay kasama rin sa kailangan ding magsumite ng documentary requirements at umugong ang mga espekulasyon sa gitna ng umano'y bangayan ngayon sa politika. Partikular na ang palitan ng mabibigat na salita ni na dating Pangulong Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Una na nga sinabi ni Secretary Garfield na ang naturang memo ay para sa performance review ng lahat ng presidential appointee para matiyak ang kanilang pananatili sa serbisyo. Arangkada Balita! Samantala, deadman naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Pilipinas sa Mindanao. Ito ang kinumpirma ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na hindi na napag-usapan pa sa sectoral meeting ang issue kung saan naging sentro ng talakayan kung paano mapapalakas ang kampanya sa cybercrime. Ngunit muling nanindigan ng kalihim sa paglabag sa konstitusyon kung may magtatangkang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sa usapin naman kung maaaring ihabla si dating Pangulong Duterte sa naging pahayag nito, giit ni Secretary Abalos na nasa kamay na ng Department of Justice ang desisyon. Arangkada Balita! Samantala sa iba pa nating mga balita, makakaapekto sa buong bansa ang pinalutang na ideya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iwalay na ang Mindanao sa Pilipinas. Ito ang nihayag ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. sa gitna ng pagdinig hinggil sa pagbibigay ng amnestiya sa mga rebeldeng grupo. At hindi niya suportado at mariin niyang tinututulan ang proposal ni dating Pangulong Duterte na gawing hiwalay na sa bansa ang Mindanao Region. Paliwanag ng kalihim, ang hakbang na ito ay makakaapekto sa comprehensive peace process na ginagawa ngayon ng pamahalaan. Nagpasalamat naman si Galvez dahil marami sa mga taga-Bangsamoro ang hindi pabor sa panukalang ito at mas pinipili nilang tumugon sa kasunduan sa gobyerno. Samantala, kung si Senator Ronald Bato de la Rosa naman ang tatanungin, ay tutol din siya sa panukalang One Mindanao at wala ring sino man ang gugustuhing paghiwalayin ang bansa. Arangkada Balita! Kaugnay pa rin yan na nawagan ng Department of Justice sa mga Pilipino, partikular na sa mga taga Mindanao, na magkaisa at tanggihan ang paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Una nang inihiyag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihihiwalay niya ang Mindanao sa pakikipagpulong sa mga lider ng rehiyon at tatawaging Mindanao Initiative. Una nang iginiit ng DOJ na labag sa Article 2, Section 2 ng 1987 Constitution ang plano ni Duterte at iginiit ng ahensya na bilang nangungunang tagapagtanggol ng batas sa bansa ay ipaglalaban nila ang kalayaan at batas ng Pilipinas. Nagugat ang suhestyon ni Duterte sa bangayan sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay naman ang isinusulong na People's Initiative para amyendahan ang konstitusyon. Nagbabala naman si National Security Advisor Secretary Eduardo Año kamakailan na anumang pagtatangka ng secession o paghihiwalay ng parte ng bansa ay aaksyonan ng puwersa ng pamahalaan. Arangkada Balita! Samantala, dako na natin ang ating mga segments. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 6 ang nasawi sa naganap na drone attack sa Syria. Naganap ang insidente sa Komando Academy sa Al Omar Oil Field sa silangang bahagi ng Deir al-Sur. At ayon sa Syrian Democratic Forces o ang SDF, pawang mga Kurdish-led fighters ang nasawi sa pagsabog. Habang wala namang naiulat na napuruhan mula sa militar ng Estados Unidos na mayroong humigit kumulang 800 sundalo na nakadeploy upang labanan ang grupong Islamic State. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Toto-hataw na ang mga boksingero ng bansa para sa Olympic qualifying tournaments. Ito'y matapos na mapagtagumpayan ang humakot ng gintong medalya sa Boxam Elite Tournament na ginanap sa Alicante, Spain. Binalibag ni 2020 Tokyo Olympics Games silver medalist Nasty Petesio si Xiao Wenhuang ng Chinese Taipei sa women's featherweight. Pinadapa naman ni Rogen Ladon si Istvan Zaka ng Hungary
sa championship round ng men's flyweight division. Wagi rin si Hergy Bakyadan matapos talunin si Yerzhan Gilsaya ng Kazakhstan sa women's middleweight. Ang torneo ay bahagi ng kanilang paghahanda sa 2024 Paris Olympics. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Anyway ko lamang sa ating sports dahil si Hergy Bakyadan ay patuloy na lumalaban dahil si Hergy ay nagpadala ng sulat ang Russia ay pinatitigil ho sa paglalaro sa Olympics mismo. Ito si Hergy Bakyadan, si Hergy lagi na nanalo yan sa Olympics, laging gold yan. Suportahan niyo po ang LGBT community dahil talagang hindi na nila pinapapasok sa sports ang LGBT sa Pilipinas. Samantala, ito nga, kasunod nga ng hiwalayang Bea Alonzo at Dominic Roque, abay usap-usapan ngayon sa social media ang cryptic post ng road manager ng aktres na si Ferrer o Nina Ferrer patungkol sa manipulative sad boy. At 3 ng Pebrero nang i-repost ni Nina sa Instagram thread ang slang term na manipulative sad boy, ngunit hindi direktang binanggit kung sino ang kanilang tinutukoy. At ni-repost din ito ng celebrity makeup artist ni Bea na si Ting Duque na may caption na "They should be stopped." Kaya naman, hindi maiwasan ng netizens na i-connecta ang cryptic post sa estado ng relasyon ng dalawang celebrity. Arangkada Balita! Kaya alam mo, partner, nalulungkot ako sa sitwasyon ngayon ng dalawang ng dalawang actor. Si Bea at si Dominic Roque. Sleep well daw, sabi ni Sir Drew. Ang dami kasing kahit yung mga netizen na lulungkot sa relasyon itong dalawa. Ikaw ba nalungkot ka ba? Siyempre. Ikakasal na eh. Mas lalo daw nalungkot si Popoy. Magbalikan na lang si Popoy at si Basha, no? Ako na lang kasi. Ako na lang uli. Ganun. Samantala, para naman sa ating viral news, marami ang namangha sa isang paint artist na nagpipinta gamit ang kanyang paa. Ayan, partner, gamit ang kanyang paa. Ang galing Kinilalang pintor na si Bermin Villasorigor na isinilang na walang mga braso, ngunit kayang makipagsabayan sa pagpipinta. Nag-viral ang Facebook post ni Bermin na nagpapakita ng kanyang obra na meaning-inspired dahil na rin sa hilig sa mga pusa. Kasunod nito, pinayuhan ng paint artist sa mga kapwa persons with disability o PWD na may talento sa art na laging magdasal at wag tumigil sa pag-abot ng kanilang pangarap. Tama. Totoo yan, Huwag na tayong tumigil sa pag-abot ng ating mga pangarap. At sa oras na alas 6:02, sa wala na tayong oras, partner, pasalamatan lamang namin ang lahat ng bubuo sa aming stasyon sa pangunguna ng ama ng aming himpilan, si Boss Edgar A. Cabangon. Sa iba pa namin mga boss, ang aming news director, si Miss Judith Estrada Larino, si Attorney Rante, si Sir Dennis Antinor, ang aming mga news writer, ang aming CA, ang communication assistant namin, ang aming tech engineers. Maraming salamat po. Ang aming scroller. At syempre, partner, next program natin ay Tandem with Drew Nasino and Senyor Ray Pacheco. happy birthday kay Hazel Taguba ng DWIZ Finance Accounting Officer Dagupan. Happy birthday! Muli sa ngalan ni Mr. Drew Nasino at Judith Estrada Larino, ang Arangkada Balita. Kami po ang inyong lingkod, Jelly Mendez at Mayan Day Palma.